the Holy Spirit is at work. Amen. So, ang ating pong topic, the Holy Spirit has the real power. Number 7 na po tayo. Almost 2 months na po ito. At verse by verse, ating pong nililinaw ang kahulugan ng mensahe ng Panginoon. Praise God. The Holy Spirit has the real power. Real ang kapangyarihan. Totoo ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Hindi ito fake. At kung meron mang kapangyarihan na alam kayo, ito po ay ito po ay copied, kopya lang. Pero hindi original. Kaya ang meron pong originality ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. The Holy Spirit has the real power behind all divine miracle. Marami nang ginawang himala si Lord. At marami pa siyang gagawin. At sinabi ko po kanina, kung meron pong mga lumalapit sa mga albularyo, iba po ang pinagkukunan nila. Iba po. Yan po itinuturo natin sa ASOD, SIHAD. So, pag umattend kayo doon, well-explained po ang lahat doon. Kaya, magtiwala tayo sa Panginoon Diyos who has the original, real power na hindi kayang kopyahin dahil iisa lang ang makapangyarihan Diyos na lumikha ng langit at lupa. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Miraculous, marvelous, most loving God. Hallelujah. Now, number 7, the Holy Spirit has the real power behind all divine miracle. And one of the greatest miracles, sabihin natin, greatest miracle in history is the virgin birth. Yung kapanganakan ni Jesus. Ipinanganak ng isang birhen, hindi siya nanatiling virgin. Pero nung ipanganak si Jesus, nung ipaglihi si Jesus, siya ay virgin. Hindi na ibo ng tao na kanyang boyfriend na si Joseph. Pero nagbuntis, inspired by the Holy Spirit. Ito ang greatest miracle in the history. The virgin birth. Nanganak ang isang birhen, ang ipinanganak ay isang holy child in the person of Jesus Christ. It is biologically impossible. And yet, through the power of the Holy Spirit, Mary conceived Jesus. Through the power of the Holy Spirit, naglihi si Mary. Pero hindi po siya nanatiling virgin. Pwede siyang tawaging Blessed Mary, pero siya po, nung mga anak kay Jesus ay virgin, pero siya po ay nagkaroon pa ng ibang anak. So again, what is the greatest miracle in the history? Virgin birth. Kapanganakan ni Jesus. Saan po yan makikita? Luke 1:35 to 37. The angel answered, nung siya ay tinatanong ni Mary, paano mangyayaring ako'y magbubuntis? Ay wala naman akong asawa. Sabi ni Mary. Sabi ng anghel, the angel answered, the Holy Spirit will come on you. Darating sa'yo ang Holy Spirit. And God's power will rest upon you. Sabi ng anghel kay Jesus, darating sa iyo, Mary, ang banal na Espiritu Santo, and God's power will rest upon you. Bago po natin isundo, sino po rito yung pinananahanan na ni Holy Spirit and the Holy Spirit power rest on you?
Nasaan ang kamay ng pinananahanan? And the Holy Spirit rests on you. Sino yung may kapangyarihan galing kay Holy Spirit? Pumalakpak kay Lord. Yan ang nangyari kay Mary. The Holy Spirit will come on you, Mary. And God's power will rest upon you. Sabi mo sa iyong sarili, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Sabihin mo yan. Kasi may empowered ka lalo. For this reason, sabi ng angel, the Holy Child will be called the Son of God. Walang kinalaman ng tao sa pagbubuntis ni Mary. It was all because of the Holy Spirit and His power. Ano raw ang itatawag sa ipinagbubuntis ni Mary? Son of God. And who is the Son of God? Isigaw natin, Jesus Christ. Remember your relative Elizabeth, sabi ng anghel. Remember your relative? Kilala mo ba yung pinsan mong si Elizabeth? It is said that she cannot have children. Sinabing hindi siya makakaanak. But she herself is now 6 months pregnant. Sabi ng anghel, hindi raw siya makakaanak si Elizabeth, yung iyong pinsan. Pero ngayon, buntis na siya, 6 na buwan. Even though she is very old. Kahit siya ay matanda na. Ay bakit ganon? Sumagot ang anghel, for there is nothing that God cannot do. There is nothing that God cannot do in your life. There is nothing that God cannot do in your situation. May ginagawa si Lord sa buhay natin. May inihandang maganda ang Panginoong Diyos. May inihandang tagumpay. May inihandang solusyon. Ang naniniwalang may solusyon sa problema at walang problemang walang solusyon. Sabihin natin, thank you Lord, may solusyon na sa problema. For with God, nothing's impossible. Sino naniniwala ang imposible sa tao ay kayang gawin ni Lord na posible basta ito'y naaayon sa kalooban ng Diyos. Final authority. Hindi pwedeng sumangin, pasubalian ang sinasabi ng Biblia. Sasagutin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang sinabi. Hindi pwedeng magko-contradict. Are you listening? Hindi pwedeng mag-contradict dito. Kung anong sinabi, ito'y banal. Nakalagay dito na ating pinangahawakan ay salita ng Diyos. Hindi pwedeng mag-contradict. Hindi pwedeng mag-contradict sa salita ng Diyos ang iyong hinihingi. Pero walang imposible sa Lord. Amen? For there is nothing that God cannot do. Sabihin mo sa iyong sarili, malinaw, walang bagay na mahirap sa Diyos. Lahat ay posible sa Kanya. Kanta yan, di ba? Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. At yan, kinuha sa Luke 1:37. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, walang imposible sa Lord. And Father God, in your very presence, ako'y nagdideklara, anumang imposible na naayon sa iyong kalooban, magiging posible. Magiging posible ang kahilingan. Sige, humiling ka ngayon sa Panginoon. Hurayaralahaya, in your very presence, Luke 1:37, Lord. Maging sa mga ipinagpipray ng bawat isa sa amin, matagal nang hinihingi, anumang imposible, Lord, gagawin mong posible. Ayon sa kalooban mo, the best ang iyong gusto. Yung the best na yun ay maganap sa mga nasa online at mga naririto. Yung the best na yun ay magaganap ayon sa iyong kalooban dahil the best ang iyong kalooban at ang imposible sa iniisip ng tao, gagawin mong posible para maparangalan kayo, Lord Jesus. In Jesus' name, humanap ka ng 3 at sabihin mo, anumang imposibleng hinihingi mo ay magaganap ayon sa kalooban ng Lord. Magaganap. Walang mahirap sa Lord. Walang mahirap sa Panginoon.
Deklara mo yan, walang mahirap sa Panginoon, walang imposible, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. Ano mang wala ngayon pwede niyang ipagkaloob, ano mang sira ngayon kaya niyang asyusin, relasyon kaya niyang buuin, relasyon kaya niyang i-restore, ano mang nawala kaya niyang palatan ang mas maganda, walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo muli, thank you Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala akong lubos sa iyo, O Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pangahawakan ko mga pangako mo. Pangako mo, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ano mang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Thank you Lord. Palakpakan natin si Lord. Ano mang nawala ay kayang paltan ng Lord. Napaka-imposible ng mga solusyon, pero nagsabi na si Lord, Luke 1:37, walang bagay na mahirap para sa Kanya. Bakit hindi siya mahirapan? Siya nga, nalikha nga niya, langit at lupa ikaw nga, hindi mo naman pinanalangin mabuhay ka sa mundo, naririto ka. Sino yung masaya na ikaw ay naririto at na-experience mo ang kabutihan ng Lord? Amen! Mga kagalingan, kung ang buhay mo ngayon ay parang kayang iangat ni Lord ang buhay mo. Dahil walang imposible sa Lord. Ano man sinabi ng doktor na hindi maganda, kayang pagandahin ni Lord ang patotoo. Kayang palakas, kayang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo, kayang-kaya ni Lord na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong hinihingi at inaasahan. Amen! Hallelujah! Luke 1:37. Walang mahirap sa Kanya. Po-provide niya lahat. And Jesus' first miracle, basahin po natin. PowerPointer, go. Nahati. Jesus first. Okay, kaya ba? Kayang basahin? Okay. Jesus' first miracle, turning water into wine. Ito yung himala na unang ginawa ni Jesus. John chapter 2 verse 9. Happened after he received the Holy Spirit when he was baptized in water. Kailan nagsimula ang unang himala na ginawa ni Jesus? After na si Jesus ay mabaptize sa water at bumaba sa Kanya. Meron po bang excited ba kinig din Wala mo ng pulong-pulong. Amen. Okay. Sabi mo siyang katabi, wag mo muna akong kakausapin. Salamat, di mo ako kinakausap. Please. Okay. Yan. Okay na. Sige. Ibaba yung Jesus first. Yan kasi magkasunod na linya. Ayan. Jesus' first miracle was, nakalagay ko dyan, Jesus' first miracle, turning water into wine, happened after he received the Holy Spirit and he was baptized in water. The Holy Spirit is the real power behind all divine miracle. Kailan nagsimula ang himala na ginawa ni Jesus nung siya'y nasa lupa? After niyang ma-receive si Holy Spirit. Gets po natin? Kailan niya na-receive si Holy Spirit? Nung siya ay bautismuhan sa tubig. Paano ipinakita na nasa kanya si Holy Spirit? Bumaba ang kalapati. The Holy Spirit. Pero hindi yung kalapati ang Holy Spirit. Pinakita lang, pinarinig ang boses ng Ama, nagsalita ang Ama. Sinabi, siya ang kinalulugdang kong anak. And then bumaba ang kalapati at yun po ang Holy Spirit. Na ituro ko na yan sa inyo. Guess po natin, again, sa mga nasa online narito, kailan po nagsimula ang paggawa ni Jesus ng miracle after bumaba ang Holy Spirit sa Kanya. Ipinakikita na ikaw at ako
na pinananahanan ni Holy Spirit, kaya mo rin gumawa ng himala. Not because of your strength, not because of your wisdom, but because of the Holy Spirit who has the real power. Sabi mo, thank you Lord for the real power na meron ka na nasa akin at ako'y makakaranas ng himala at gagamitin mo ko to perform miracle. Mangyayari? Posible mangyari? Posible? Yung kinaroroonan ng kamay mo, pwedeng may gawin dyan si Lord Kaya? Kaya bang gawin ni Lord? Dahil walang mahirap sa Kanya. Ang kailangan lang, i-release ang faith. So, the Holy Spirit has the real power behind all divine miracle. It was by the Spirit's power that Jesus performed signs and wonders. Kaya naka-perform si Jesus. Kasi bakit ganon? Kasi si Jesus 100% tao. Nakikinig ba kayo? 100% siyang tao. Kailangan niya si Holy Spirit, the Spirit of Father. Bakit ko ito papakita sa inyo? Kasi para magamit nyo yung kapangyarihan ni Holy Spirit na nasa inyo dahil siya nasa inyo. Naituro ko na yan sa inyo. That, mamaya, ano ko ulit. Ngayon, it was by the Spirit power that Jesus performed signs and wonders. Marami akong nilagay na verses, pero ang basahin natin ay Acts 10:38, Tagalog. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus, mga taga-Nazaret, Jesus na taga-Nazaret, at kung paano pinili siya ng Diyos. At pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ano po ang ating nabasa? Si Jesus ay pinili, pinuspos, at binigyan ng kapangyarihan. Sino nagsasabi na ikaw ay pinili rin ni Lord? Sino rito ang pinili? Ang pinili, pinupuspos. Ang pinili na pinupuspos ay pinakinaroroonan ni Holy Spirit ay may kapangyarihan. Woohoo! Pinakita Ito'y sinasabi ko sa inyo para mag-sink in sa atin na you have power because of the Holy Spirit. At ang example natin dito is si Jesus nung siya nasa lupa. Si Jesus ay pinanahanan ni Holy Spirit. Kaya siya, pagkatapos panahanan ng Holy Spirit, nagawa niya ang tubig na namaging wine. Sa likod ng lahat ng himala ni Jesus, andun si Holy Spirit. At dito pinakikita, Acts 10:38, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, kung paanong pinili siya ng Diyos, pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Sino rito ang naniniwala nasa iyo si Holy Spirit dahil tinanggap mo si Jesus? Dahil nasa iyo si Holy Spirit, iba pa yung pupuspusin ka. Sabihin natin, kapuspusan mo Holy Spirit ay kailangan ko. Kapangyarihan mo Holy Spirit ay marirelease mula sa bibig ko. Mula saan? Sa bibig. Bakit sa bibig? Kasi nasa atin siya. Tayo yung mouthpiece niya. Kung anong sabihin mo, ayon sa gusto ng Lord, magaganap. Why? Hindi sa galing mo, kundi dahil sa Holy Spirit na nasa iyo. At si Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin, may taglay na kapangyarihan. Sapagkat siya ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Jesus, Espiritu ng Ama, nag-iisang Diyos na makapangyarihan ay nasa iyo, nasa akin. Pag nagsalita ka, ayon sa kalooban ng Diyos, magaganap. Sabihin mo ngayon, Lord, walang imposible sa iyo. Sa mga hinihingi ko, the best ang ipagkakaloob mo.
higit pa sa inaasa. Gamitin mo ako, Lord, na channel ng iyong kapangyarihan. Pag may pinag-pray ka, basta nasa utak mo, Lord, hindi ako magpapagaling. Ikaw, Jesus, ang magpapagaling dahil nasa akin ang iyong Santong Espiritu. Are you listening? Kaya tinuturo ko ito sa inyo Kasi marami po akong experience sa Diyos sa paglaki ng aking mga anak. And it's all behind those miracles in my life na walang operasyon, walang medicine, natunaw ang napakaraming bukol, walang operasyon, walang gamot. Dahil buntis, sa likod niya ni ang Diyos na makapangyarihan na nagsasabing walang imposible sa Kanya. Ang ginawang himala ng Diyos sa akin ay kaya rin at higitan pa sa buhay mo. Kayang higitan ng Lord sa buhay mo. Kayang higitan pa ng Lord ang ginawa niya na sa akin noon. Tuloy-tuloy pang himala ang magaganap. Sabihin natin, tuloy-tuloy na himala, Lord. Tuloy-tuloy na himala. Para ikaw ay maparangalan. Job chapter 5 verse 9. He works in wonders that cannot be fathomed. And miracle that cannot be counted. Napakarami ko na pong naranasang miracle. And praise be to God, ito'y magpapatuloy. Sino rito yung marami ka ng naranasan, ito'y magpapatuloy? Deklara mo yan, Lord, magpapatuloy ang himala, mararanasan ko. Gagawa ka ng himala sa buhay ko, gagawa ka ng himala sa pamamagitan ko. Sabihin mo yan, Lord, gagawa kayo ng himala sa inihiling ko. Thank you, Lord, gagawa kayo ng himala. Imposible, gagawin yung posible. At gagamitin nyo rin ako para sa ibang nangangailangan. To pray over for them. Sino yun? Nasaan ang kamay? Gagamitin, sealed by the blood of Jesus. Job chapter 5 verse 9. He performed, si Lord. Basa, ng nasa likod. Ang team ng mga children na naroon hanggang itaas kanina. Sige, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Kaya bang bilangin ang himala? Kaya bang matapos ang himala na ginagawa ng Lord? Kaya bang matapos? Hindi. Cannot. Hindi kayang bilangin, hindi kayang maubos, hindi kayang tapusin. Tuloy-tuloy na himala, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na himala. Humanap ka ng sasabihan, sabi mo, tuloy-tuloy na himala, maranasan mo in Jesus' name. Tuloy-tuloy na himala, maranasan mo in Jesus' name. Tuloy-tuloy na himala, maranasan nating lahat in Jesus' name. Tuloy-tuloy na himala, maranasan nating lahat in Jesus' name. Pumalakpak na sasabing, akin yun. Woo! Depende yan, ha? I want to tell everyone, gusto kong klaruhin ito. Depende sa iyong faith. Depende kung ang hinihingi mo ay ayon sa kalooban ng Lord. Pero walang imposible sa Lord. Hallelujah. Ano pa nangyari? Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao, pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Sino rito nagsasabi, natutulog ka man, nagpapahinga, gumagawa, nasa abroad, nasa lokal, saan man naroon ang iyong mahal sa buhay, kasama natin ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Isigaw mo, kasama ko ang makapangyarihan Diyos. Wala akong pangamba. O, may pangamba pa? Bakit? Parang ka, alam mo, nakakaawa naman yung iba, hindi alam ang sinasabi ng Biblia. At ito'y pinapatunayan ni Lord. Imagine nyo ng isa, kailan ba yung Friday? Birthday po ni Rev Gani. Live ito, ano? Oo, belated happy birthday again, Rev Gani. 60th birthday na rin po kami. Aba, ay kinabukasan, flat tire ang aking sasakyan.
2 pako, 1 pakong malaki, 1 pako pa. Pero sa na-flat. Dumating po ako sa bahay ay before almost midnight. Hindi ako naplatan sa labas. Diyan niyang kabutihan, Lord. Sa nakita ng pastor kinabukasan ng alas 5, nakita niya, flat ang aking tire. Nilagyan niya ng jack, pero hindi sa daan. Kasama si Lord, naroon ng protection. Kasama ang Panginoon Diyos, naroon ng protection. Sabihin mo siyang katabi, dahil kasama mo lagi si Lord, di kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ikaw, ako ay magtatagumpay. Ikaw at ako ay laging ligtas sa aksidente, ligtas sa gawa ng kaaway, ligtas sa anumang sumpa, covered by the blood. Sino ang covered by the blood? Covered, covered. More divine angels sa buhay at pamilya ng bawat isa. Walang ma-hospital, walang magkakasakit, walang premature death, walang untimely death, payaman, pabuti, palakas, pagaling, paayos, palapit kay Lord. Walang tatalikod ni isa man sa Panginoong Diyos. Wala. Sabihin natin, wala. In Jesus' name, walang tatalikod sa Panginoong Diyos. Palapit at pataas ang faith, pataas ang blessing. Kanino yun? Lord, kami nagdideklara, ayaw namin, Lord God, ng mga negative dahil, Lord, pinapatulan nyo. Hallelujah, ang sasabihin. Ayaw naming patulan nyo yung negative. Ang papatulan nyo ay lahat ng basa. Numbers 14:28, pakilagay. Kaya po, I used to declare. At kayo rin, pag wala sa church, anong sabi ng Biblia? Numbers 14:28. Sabi ni Lord, papatulan ko ang anumang marinig ko na sinasabi ninyo. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. The very thing I heard you say. Ano man ang marinig ko sa inyo, papatulan ko. Kung babasahin nyo, ang nauna rito, pinatulan ni Lord ay mga reklamo. Kayo reklamo ng reklamo sa mga Israelite nagre-reklamo. Sabi ni Lord, yung naririnig ko sa inyo, papatulan ko. Sige. Pero ngayon ang naririnig sa atin ang buhay natin sa paganda, sa pabuti, palapit kay Lord. Walang tatalikod sa pasaya, ipoprovide ni Lord. Sino nagsasabing, papatulan niya ni Lord sa palakas. Oh, open your mouth. Anong gusto mo mangyari? Sa paayos, kung ikay pupunta ng abroad, maayos lahat, hahawin ng Lord ang mga daraanan, ang iyong pinagpe-pray, walang imposible kay Lord. Oh, dahil sinasabi mo walang imposible, hallelujah! Mangyayari? Papatulan ni Lord. Tapos ka na magsalita. Meron ka pang gustong sabihin. Sabi pa. Madami pa. Pero itong inyong baunin. Sabi, as surely as I live, hindi naman namamatay si Lord. Lagi siyang buhay. As surely as I live, habang buhay ako, sabi ni Yahweh, declares, I will do to you, gagawin ko sa inyo, the very thing I heard you say. Lagay mo nga sa Tagalog. Pinoy naman tayo eh. Thank you. Lagay natin sa Tagalog. Thank you, Lord. Kaya ingatan natin magsalita ng at ayan lahat ng mang sinasabi, kung meron mang nagri-ritual yan ay turn into ashes. Habang I declare sa lahat ng naririto, pamilya namin, anumang inuttered na curse, it will turn to ashes. Abo. Maging abo. Sino man nag-a-utter, maging abo. At lahat lang ng pinakamainam, lahat lang ng pinakamaganda, lahat lang ng the best para sa bawat isa,
best protection, provision, joy, peace from the Holy Ghost. Ito ang magaganap. Parang kayo'y masaya-masaya, no? Masaya-masaya. Yun ang magaganap. All the best. Basa po. Gawin natin Tagalog, Numbers 14:28. Kaya sabihin mo ito sa kanila. Ako, basa po uli. Hinihiling. Sa ibang translation, yung ibang translation, gagawin ko sa inyo ang anumang narinig ko sa inyo. Hinihiling. Sinong excited na nandyan na ang hinihiling? Susuubin natin ang pagpapasalamat si Lord. Pamilya, magkakaroon ng great celebration of the goodness of God. Mangyayari, Lord. In Jesus' name. Mangyayari, Lord. Kung saan kayo mapaparangalan, gagawin nyo, Lord. Kung saan lalo mapapalapit sa'yo, gagawin nyo, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Mangyayari. Dahil mapaparangalan si Lord, di ba? Thank you, Lord. Only by the Holy Spirit's power that Jesus cast out demons. Matthew 12:28. And it was by the power of the Spirit that He proclaimed the gospel. At ngayon, iyon po ay time ni Jesus nang siya'y nasa lupa. At tayo ngayon ang naririto. Mangyayari na we can set people free through the Holy Spirit. Amen? Mangyayari. Mangyayari. You can share the Word of God through the Holy Spirit. You will be victorious through the Holy Spirit. You will experience miracle through the Holy Spirit. Tatahimik ang bibig mo pag pinagsasalita through the Holy Spirit. Jesus was empowered by the Spirit. Luke 4:18 and 19. And in Matthew 12:28, pakibasa po. But if it is, pakibasa po. Silent lang po sa likod, please, para po makapakinig ang lahat. Ito po, kayo team, ha, please, para makapakinig ang lahat. Okay, mwah. Okay, go. Matthew 12:28. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Paano daw nagkakas out ng masamang espiritu? Through the Spirit of God. Nasaan ang espiritu ng Diyos? At kapag daw may manifestation ng kapangyarihan ng Lord, ano daw ang kahulugan? Naroon ang kaharian ng Diyos. We belong in the kingdom of God and we are in this place where the kingdom of God is here because there are signs, wonders, and miracles. Sino rito nakaranas sa deliverance na ikaw ipinalaya ng Lord? Marami na, di ba? Palakpakan natin na nagpapalaya. Kingdom of God has come upon you. And Jesus told them that He was doing the things He was doing by the power of the Spirit. Wala tayong pagmamalaki. Wala. Si Holy Spirit lang. And Jesus was not alone. The Holy Spirit was empowering Jesus' ministry. And the Spirit of God was involved with Jesus' miracles. Gets po natin? Dahil si Jesus, 100% na human,
and 100% God. Always remember, Jesus' companion is our companion. Always remember. Sabihin mo sa iyong sarili, always remember. Jesus' companion is your companion. Sabihin mo ngayon personal, Jesus' companion, when He was on earth, is my companion. Sino yun? Si Holy Spirit. The Holy Spirit, who is, hayaan lang dyan, hayaan lang dyan. The Holy Spirit who is with Jesus while He was on earth was also with us all the time. Masaya ba tayo doon? Masaya ba tayo doon? Sabihin natin, thank you, Lord. The Holy Spirit who is with Jesus while He was on earth was also with me all the time. Masaya ba tayo doon? Patingin nga ng mukha ng masaya na may kasamang Diyos. Patingin nga ng mukha na masaya na may kasama kang makapangyarihan Diyos. Patingin nga ng mukha na masaya na ikaw ay may taglay na kapangyarihan dahil ang kapangyarihan yun na nagbumula sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa iyo, nasa iyo. Amen. Malinaw po sa atin? Saan man tayo naroroon? Romans 15:19. Sabay-sabay po tayo. Sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang. Basa po, sabay-sabay tayo. Sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang. Mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya naipangaral ko, sabi ni Pablo, ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Wala tayong pagmamalaki. Kaming mga pastor, walang ipagmamalaki. Kaming mga preacher, walang ipagmamalaki. Kaming ginagamit ng Lord na mag-pray over, walang maipagmamalaki. Kayong gumagawa sa kaharian ng Diyos, wala tayong lahat ipagmamalaki. Ang ipagmamalaki natin, si Holy Spirit, na nagbibigay sa atin ng ability na magawa. Pag ikaw ay nag-pray over at gumaling, wag mo sabing, ang galing ko, ano? Ay, hindi. Sino magaling? Holy Spirit. Si Lord. Gusto mo bang ma-experience yan? Try it. Try Him. Maraming beses ko na pong na-experience. I'm super blessed. Kaya mo sabihin yung you are super blessed kasi na-experience mo si Lord? Amen? Iba, ano kaya? Sa tulong at timalan ang mga gawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino rito ang gusto mong magamit ka ng Panginoon? Ikaw muna'y gagawa ng himala at ikaw rin ay magamit ng Panginoon. Sino naniniwalang gagawa ka ng himala at magagamit ka ni Lord? Hallelujah! Amen! Taas ang kamay! Lord! Jesus! Hindi kayo nagbabago. Gumagawa kayo ng himala noon. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, gagawa pa rin kayo ng himala ngayon. Sa kapangyarihan mo, Holy Spirit, gawan nyo ng himala sa mga panalangin ko. Sabi mo yan, gawan nyo ako ng himala sa mga ipinapanalangin at gamitin nyo ako para sa iba. Lord, I believe in you. Lord Jesus, gumagawa kayo ng himala noon. Hindi kayo natatapos ngayon sa paggawa ng himala. And it is always through you, oh dear Holy Spirit, in my life. Credit is all yours. Ikaw ang ipagmamalaki ko. Oh God, Holy Spirit, palakpakan natin si Holy Spirit. Ang nagsalita ng ganon, magaganap. Magaganap. Ngayon na, sabi natin ngayon na Lord, ngayong araw na ito. Kaya? Dahil walang mahirap sa Diyos. Padalwa, mangyayari? Yes. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Ano yung una? Walang mahirap sa Panginoon. Padalwa, kasama natin ang Diyos.
Magaganap ang himala? Sagot kayo. Amen. Bakit? Kasama ang Diyos. Padalawa, walang mahirap sa Diyos. Yee! Tandaan nyo yan, ha? Galing yan sa Bible. Luke 1:37. At saka, Acts 10:38. Tandaan nyo yan. Luke 1:37, Acts 10:38. Kasama ang Diyos. Luke 1:37, walang mahirap sa Diyos. Acts 10:38, may kapangyarihan dahil kasama ang Diyos. Sa tulong. Okay. The miracles that Jesus did were fully supported by the authority and power of the Holy Spirit. Kailangan po alam natin to. We know that Jesus is divine. 100% God, 100% man. And the Holy Spirit, Jesus' invisible companion, was always with Him. Hindi iniiwan si Jesus. Likewise sa buhay mo at sa buhay ko. Never niya tayong iniwan. Hebrew 10:35. Yes. Pakita. Okay, sandali. The Holy Spirit, Jesus' invisible companion, was always with Him. Anong ginagawa ni Holy Spirit kay Jesus? He anointed Him, strengthened Him, encouraged Him, led Him, empowered Him. At kung anong ginagawa ni Holy Spirit kay Jesus, ginagawa sa'yo. Ginagawa sa'yo. He empowered you, He anointed you, He lead you, He strengthened you, He anoint you para siya'y maparangalan. Para siya'y maparangalan. He anoint you, He strengthened you, He empowered you. Palakpakan natin si Holy Spirit. Nararanasan ko po yan eh. Thank you, Holy Spirit. Hebrew 10:35, He never leave us nor forsake us. Tandaan po natin yan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo. Tell them surely, hindi yan. Hebrew 10:35. Okay. Okay na, Ineng. Kung hindi agad lumabas. Okay na. They had a deep and personal correction. Basta, yung tatandaan po natin, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Pag nagkamali, lalo ka pa niyang bibiyayaan. Palalakasin. No condemnation kapag tayo nasa Panginoon. Pag ikaw ay nagkamali, okay? Kailangan malinaw sa'yo, lahat ng iyong pagkakasala ay bayad na sa cross of Calvary. Yes, you need to repent. You need, aminin mo, oh God, nagkamali ako, ayaw ko na pong maulit. Yan ang tamang repentance. Aaminin, magpapakumbaba, hihingi ng tawad sa pinagkasalahan, at sabi mo, ayaw ko nang maulit. Yumuko ka muna, at sabihin mo ngayon, Lord, anumang nagagawa kong mali, ito'y I take responsibility, ningi ko ng tawad sa iyo. Salamat sa iyong ginawa sa cross of Calvary. Bayad na ito. Ito'y nakapako na sa krus. Lahat ng kasalanan nakapako na sa krus. Lahat ito'y bayad na sa cross of Calvary. At Lord, inaayawan ko lahat ito sa akin. Hindi ko pinahintulutan anumang kontrol ng kasalanan sa buhay ko. Kayo lang, Lord, ang mag-control. Sabi mo yan, kayo, Panginoong Diyos, ang kumontrol. Hindi ko pinahintulutan na mang-uri ng kasalanan na magkokontrol sa akin at magdidikta. In Jesus' name, kung sinabi mo yan, bless ka. Pumalakpak ka mga bless. Ayan, basa po ang ating Hebrew 13:5. Ako pala'y mali. Hebrew, sabi ko kanina Hebrew 13. Oo, mali ako kaya hindi makita. Hebrew 13:5. Ang 13:8, sabi roon, He is the God of yesterday and forever.
Hebrew 13:5. Keep your lives free from the love of money. Walang dapat maging Diyos sa buhay natin maliban sa Diyos na hinirma natin ang buhay. Pera man yan, tao man yan, hindi pwedeng maging Diyos ng buhay natin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sabi ni Lord, huwag niyong mahalin ang salapi. Naglalayo yan sa akin, sa inyo, o kayo sa akin. Manalig kayo, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Sino rito nagsasabing, ang Lord na nasa iyo'y mananatiling kasama mo. Hanggang i-rapture tayo. Sino masaya ron? Sino ang kasama sa rapture of the church? And the gates of hell will not prevail against the church of God. And we are the church of the Most High God. And the gates of hell, sabi sa Biblia, gates of hell will not, the gates of hell will not be against the church of the living God. Ito po ang ating tatandaan, Zechariah 4:6, Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayanan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Basa uli ng team ng mga nagpagod kanina sa taas. Nag-alaga sa mga children. Sige, basa. Pinaalalahanan po tayong lahat. Matalino ka, malakas ka, pero hindi mo yan pwedeng ipagmalaki. Marahil mayamang ka kaysa iba, hindi mo yan pwedeng ipagmalaki. May maganda kang trabaho, huwag mo yang ipagmamalaki. May proyektong ipapagawa sa'yo, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Ano po ang paalala? Si Zerubbabel ay magtatayo ng templo, pero pinangaralan siya. Matatapos mo ang pagtatayo ng templo, Zerubbabel, hindi sa mamagitan ng lakas o kakayahan mo ng tao, kundi sa mamagitan ng Holy Spirit. Many are the plans of the righteous, but the plans of the Lord will prevail. Para ang credit ay sa Lord lahat. Sabi mo sa iyong katabi, wala talaga tayong pagmamalaki. Sa Diyos lang tayo aasa. Romans 10:11, ang umaasa sa Lord ay hindi mabibigo. Pakita mo. Again, paalala sa lahat, sa English, it's not by might, it's not by power, only through the Spirit of the living God. Magagawa mo ang the best. Magiging maayos ka. Lahat ng kabutihang nakikita sa iyo at sa akin, sa likod niyan, si Holy Spirit na nasa atin. Pinakita na kanina, kabutihan na ginagawa ni Jesus nung siya nasa lupa, kapangyarihan, lahat niyan, sa likod niyan si Holy Spirit. Sa anointing na nakikita niyo na meron kami, si Holy Spirit yan. Palakpakan natin si Holy Spirit. Romans 10:11, sinasabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Taas ang kamay ng sumasampalataya sa Diyos. Hindi mapapahiya ang sumasampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, kung nakataas ang kamay, maniwala ka, hindi ka mapapahiya sa mabuting bagay na inihanda ng Lord sa iyo dahil ikaw ay sumasampalataya. May magandang mangyayari. Bawat araw, may surprise ang inihanda
inihanda ang Lord sa buhay ng bawat isa. Naranasan kong ako'y surprisahin. Kilos yun ng Holy Spirit sa inyo na ako'y surprisahin kami ng Montero. Sino ang nagsasabing, kaya ka ring isurpresa ni Lord? Hindi lang tatangi si Lord. May tatawag sa'yo, surpresa. May tatawag sa'yo para ikaw ay ma-surprise. May kakatok sa'yo para ikaw ay ma-surprise. May tatanggapin ka para ma-surprise. Si Lord is God of surprises at siya'y hindi nagbabago. Hebrew 13:8, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa niya sa isa'y kaya niyang gawin sa lahat ng kanyang mga anak. Sino rito ang naniniwalang sosoprisahin ka ni Lord? Ikaw na nananampalataya. Sinabi ng kasulatan, sino bang sumapansampalataya sa kanya hindi mapapahiya. Sino rito ang manananampalataya? Ganyan kabuti ang ating Diyos. Gusto niyang makita sa'yo. Kabataan, napakahaba pa ng inyong panahon para mag-imbak ng faith. Nung ako'y ma-born again, anong edad ko na? Pero mula noon, miracle after miracle, nadidiyan ang paglundag ng apoy sa kabila para lang maligtas ang tindahan. Naririyan ang mga bukol sa pangalan ng Panginoon Jesus na tunaw, ginamit ang minamahal ng bishop. Walang operasyon, walang medisina dahil ako'y buntis. Malalaking bukol, kaliwat kanan, 7.9 cm, 5.5, maliliit pa. Tunaw lahat ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Palakpakan natin si Holy Spirit. Anak kong operahin sa appendicitis, yung tumutugtog dito. Hanggang ngayon, hindi na siya na-opera. Pinaglaban ng Panginoong Diyos. Why? Sino mang nawala yun na. Sino mang nananampalataya hindi mapapahiya. Magaganap ang lahat ayon sa itinakda ng Diyos. At ang itinakda, anuman ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Not to harm you. Dalhin mo ko doon. Not to harm you, but to give you hope and a good future. Magtiwala ka sa Diyos na naganda ng magandang kinabukasan mo. Pero hindi hanggang lupa lang. 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng ating mata. Hindi pa sumasagi sa ating isip. Hindi pa nahahawakan ng ating kamay. Ang inihanda ng Panginoong Diyos sa'yo, sa atin, sa nasa online. Sino rito nagsasabing, you will never give up. Hindi ka natatalikod kay Lord. Basa, ito ang sabi ng Panginoong Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Good future. Surely, sabi ng Psalms 23:6, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Goodness. Dalhin mo ko doon. Buti na lang, PowerPointer natin, mabilis. Psalms 23:6. And then, isunod mo ang 1 Corinthians 2:9. Kailangan i-bombard natin ang ating isip at ang ating puso ng mga pangako ng Diyos. Kung ang enemy ay may ginagamit na tao to declare mga kung ano-anong idinideklara na hindi naman tatalab sa atin in Jesus' name, higit tayong magdeklara ng gusto nating mangyari na sinasabi ng Biblia. Sabihin natin, surely, your goodness and love will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Maganda yung isang translation sa God's Word yata o sa God's Word gayon. Yung ginamit ni Rev G.U. noon, maganda yung translation doon. Di bale. 1 Corinthians 2:9. Anong plano ng Lord? Planong pagpalain, hindi sumpain. Saan galing yung sumpa?
Kailangan eradicate na yan by the blood of Jesus. 1 Corinthians 2:9, ito ang inihanda ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi pa nakikita na yung mata. Kaya huwag kang tatalikod sa Diyos. Basa po. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Woohoo! Sabi mo, tuloy-tuloy lang ang pagmamahal kay Lord. Pero mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa atin eh. Sino nagpo-produce ng love? Siya pa rin eh. Grabe. Ano raw ang inihanda ni Lord sa'yo? Hindi pa nakikita. Ano ang inihanda ng Lord sa'yo? Hindi pa sumasagi, naririnig ng tainga. Ano raw ang inihanda ng Diyos sa'yo? Hindi pa nasagi sa isip. Dapat kayo nasagot eh. O, kayo na ang sunod. Ano ang inihanda ng Lord sa'yo? Hindi pa na. Isip, hindi sumasagi. Tainga, hindi naririnig. Kamay, hindi pa nahawakan. Ay, ano yun? Ay, the best. So, surprisahin ka ni Lord. Sa lupa hanggang langit, hindi pa nakikita ng mata. Wow! Sabi mo, wow, kaka-excite naman. O, magagawa mo pa bang tumalikod sa Panginoon? Abay, hindi makasagot pa. Laksi naman ang sagot. No way! No way! Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. So, tandaan natin, it's not by might, it's not by power, only by the Spirit. And the Holy Spirit in you, ito po itutuloy ko next week kasi hindi po natapos kanina. The Holy Spirit in you will sustain and strengthens you in trials. Basa ulit, tumanap ka ng sasabihan. The Holy Spirit in you will sustain and strengthen you in trials. Magtatagumpay ka sa pagsubok. Itutuloy ko po ito next week, pero ni-request kanina, hindi sila pumayag na hindi ko ituloy itong sinimulan kong basahin in the book of Matthew 4:1-11. Sabi ko, stop na muna dito sa verse 5. Sabi, hindi po ituloy nyo na, kakabitin po. Tatapusin ko itong Matthew 4:1-11, itutuloy natin next week para maawitan natin si Lord. Okay? Basahin natin. Ang ganda nito eh. Kanina pinuputol ko na kasi overtime na. Ayaw nila. Basahin po natin. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Sandali. Sino ang nagdala kay Jesus? Holy Spirit. Sino ang dinala ni Holy Spirit? Si Jesus. Saan dinala si Jesus ni Holy Spirit? Sa English, ang ilang ay wilderness, trials, temptations. Verse 2, doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 days, 40 araw, 40 gabi, kaya nagutom siya. Gutom. Nag-fasting si Jesus. Fasting siya noon, gutom na pwedeng isipin natin ay mahina ang katawan dahil gutom. Gutom eh. Eh ikaw kaya, wag pa kainin na 2 araw, kaya? Eh ito 40 days, remember? Oh, sabi ng iba, oh my. Verse 3, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito.
Inutusan, ano? Sumunod kaya si Jesus? Sumagot si Jesus. Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yes, lalakas ka, tataba ka sa pagkain mo ng pagkain. Literal na pagkain. Pero pwedeng mahina ka pa rin sa problema. Tama. Pinapakita rito na, oo, kahit gutom ako, may lakas ako mula sa salita ng Diyos. Napakalinaw ng tugon ni Jesus nakalagay sa Biblia. Hindi lang nabubuhay ang tao. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kahit may problema, malakas ka dahil sa salita ng Diyos. Mahina marahil, tanggapin na natin kung ano ang naturalmente. 40 days, 40 nights, siyempre, nagutom, nakalagay doon, nagutom. Eto ngayon, tinutokso. Dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem. Ang banal na lungsod. Alin po ang Holy City? Jerusalem. Saan babalik si Jesus na tutungtong sa lupa? Jerusalem. Sa second coming po, si Jesus po ay tutungtong sa lupa, City of Jerusalem. Pero pagbalik niya, para i-rapture up ang church sa alapaap. Pagtungtong ni Jesus sa muli niyang pagbabalik, tutungtong siya sa lupa ng City of Jerusalem. Dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Doon sa pinakamataas na bahagi ng templo, verse 6, sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Inutusan na naman. Mahilig mag-utos ng mali. Lahat ng utos ng dyablo ay mali. Lahat ng utos ng dyablo ay kapapahamak ng tao. Lahat ng utos ng dyablo ay paglayo sa pananampalataya. At walang isa man nakausap akong nasa online at naririto na susunod sa gusto ng dyablo. Dahil ang gusto ng kaaway ay hindi sa ikabubuti mo, kundi sa ikapapahamak. Paglayo sa pananampalataya. Ang mga kaharap ko ngayon ay tumataas ang faith, susunod kay Lord, dahil alam mo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, hindi pa nakikita na yung mata ni sumasagi sa yung isip, hindi pa nahawakan na yung kamay at naririnig na yung taingang inihanda niya, si Lord ang ating susundin. Yes, we always pray, I want to hear your voice, Lord, pero siguro mas maganda, I want to follow you. Laging gusto natin marinig ang tinig ng Lord. Ano bang gusto mo? Baka sabihin naman ni Lord, gusto kong marinig sa'yo. Nais mong sumunod sa akin. I want to heed. Sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalong ka. Andiyan na ba tayo? Tumalong ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aba, may alam ang dyablo. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw. Ito, anong sabi ni Satanas? Nasusulat. Aba, marunong.
Sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos, may alam. Ang kanyang mga anghel na ingatan ka, totoo ba yun? Yes, ay nakalagay sa Biblia. Iingatan. Halayan ka nila upang hindi tumamang yung mga paa sa bato. Nandadaya, nandideceive. Kita nyo ang deceiver? Ba't hindi ka magpakatihulog? Meron namang anghel. Ang mali, nagdagdag siya sa kanyang sinabi. Padalawa, pinapasunod na naman niya sa Jesus. At pinakikita dito ni Jesus, walang isa mang Kristiyano na dapat sumunod sa dyablo. Ang sundin natin ay ang Panginoon Diyos at tayo mapapabuti. At tayo magiging mas masaya. At tayo magiging mas maunlad ang buhay espiritual at pisikal. At ang gusto ng Panginoon, His plan for you and me is not to harm us, but to prosper us and give you hope and a good future. Anong sagot ni Jesus? Nag-quote ng verse, ang dyablo. Sabi ni Jesus. Pero sinagot siya ni Jesus. Sinasabi sa kasulatan. Pareho sila, no? May dagdag lang yung kay Satanas. Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kapag kabasnal na kasulatan na ang itinira mo, walang magagawa si Satanas. Dahil ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos is life and spirit. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Hebrew 4:12, higit na matalas kaysa anumang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu ng utak sa buto, nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Ganyan makapangyarihan ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig mo, sa bibig mo, sa bibig ko, sa bibig ng mga anak ng Diyos. It's power. It has power. Anong sabi ni Jesus? Huwag mong susubukin ng Panginoon ng Diyos. Verse 8, pagkatapos, walang nagawa si Satanas. Dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanyang lahat ng kariyahan sa mundo at kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Ninakaw kasi ni Satan. Nung pong magkasala si Eva at si Adan, nakuha ni Satanas ang dominion and authority. Pero nabalik sa iyo, nabalik sa akin bilang anak ng Diyos, nung magwagi si Kristo sa cross of Calvary. Naibalik na sa iyo ang dominion and authority. Tayo na ngayon na namamahala. Pag tayo nagdeklara sa pangalan ni Jesus, you devil, you are bind. Pero ngayon ang mga demonyo po ay Jude chapter 1 verse 6 nakagapos na. Mga espirikitik na lang pong mga alipores na mahihina ang ating naiinkwentro. Sabi ko po, mga espirikitik na mahihina. Amen? Verse 8, pagkatapos niya isa-isang napakadasal, pinakita sa kanya ang lahat ng kariyan sa mundo, kayaman at kadakilaan ng mga ito. Go. Verse 9, sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Aba, talaga naman si Satan siya nagpapasamba pa eh. At marami naman nga ngayon, hindi ka kabilang doon. Sabi mo siya, hindi ka kabilang sa mapapasunod ng kaaway. Ang dyablo ang susunod sa iyo dahil mas mataas ka. Ang kapangyarihan na meron ka ay galing sa Panginoon. Ang kapangyarihan na meron ka ay mas makapangyarihan. At ikaw ay iniingatan ni Lord. At ikaw, ang ranggo mo after Jesus. After the Holy Spirit, ikaw. Dyablo is under our feet. Amen? Si Satanas lang. Kung wala sa Pilipinas, naroon sa kabilang ibayo, nag-iisa siya. Ang mga espirikitik niya, espirikitik ay powerless. Sa buhay mo. Powerless sa buhay mo. Huwag ka lang mag-i-entertain ng galit. Tampo, magpakumbaba ka kaagad para walang entry point. Amen?
Sabi mo, never magkaroon ng entry point sa buhay ko. In Jesus' name. Ito ang sagot ni Jesus. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan at ang nakalagay dito ay magaganap. Kaya yun ang ibinabanat ni Jesus. Nagaganap ang anumang nakalagay dito. Sabi ron, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Kaya yung lahat ng pinangahawakan nating salita ng Diyos, hindi babalik sa Diyos na walang bunga. Kaya itong ipinantapat, ito ang ipinantapat ni Jesus kay Satanas. Sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, siya lamang ang iyong paglingkuran. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, siya lang ang iyong paglingkuran. Lumayas si Satanas. Ngunguto. 11, pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Wow! Sabihin mo, ikaw at ako ay wagi. Ang Espiritu na kay Jesus ay nasa iyo. Espiritu ng pagtatagumpay ay nasa iyo. Tumayo ang mapagtagumpay na anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, tayo'y tagumpay. Sa ngalan ni Jesus, tayo'y tagumpay. Walang takot, walang pangamba, dahil si Kristo ang ating kasama. Palakpakan natin ang butihing Diyos. Sino rito ang may taglay na Holy Spirit? Hallelujah! At dahil taglay mo, who is the companion of Jesus na nasa iyo? Holy Spirit. The companion of Jesus is our companion and He never leave us nor forsake us. Sino rito magsasabing, truly we are blessed beyond measure because the King of Kings, the Creator of the universe is in you and in me. And we have power and authority that God has entrusted unto us. Amen? Hindi pa nakikita na iyong mata, hindi sumasagi sa iyong tainga, nahawakan ang iyong kamay. Ang inihanda ng Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Awitan natin siya. Hallelujah. Karapat-dapat siyang parangalan. He is so gracious God. Gracious God. In Christ alone, I place my trust. Magtiwala tayo sa Kanya. And find the glory in the power of the cross. In every victory. In every victory. Let it be said of me. My source of strength. Declare it. My source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Declare it. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Declare it, church. Every victory, let it be said of me. My source of strength, my source of hope, my source
sabay tayo. In Christ alone, I place my trust. Sealed by the blood of Jesus. Glory in the power of the cross. In every victory. In every victory. Let it be said of me. My source of strength. My source of hope. My source of hope. My source of strength. My source declare of in church. My source of strength. My source of hope. My source of hope is Christ alone. Sealed by the blood of Jesus. Salamat, O God. Sabihin natin, Diyos sa masalangit. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natutunan. Ang iyong salita ay buhay sa aking buhay. Ito'y makapangyarihan. At ito'y lalabas sa aking mga labi. Ang iyong mga pangako ay galing sa iyo, banal na Diyos. At hindi mapapasubalian. Ito'y hindi babalik sa iyo, O God, nang hindi nagaganap ang iyong mga pangako. Pangako mo, Lord, hindi mo ko iiwan. Hindi mo ko pababayaan, Holy Spirit. You have the real power. Kayang-kaya mo akong pagpalain. Kayang-kaya mo akong gawa ng himala. Kayang-kaya mo, O God, ayusin ang hindi ayos sa buhay ko. Kagaya ng inawit ko sa iyo. I place my trust in you. Because of your finished work, Lord Jesus on the cross, I'm victorious. I'm super blessed. I'm blessed beyond measure. And I will continue to receive miracle upon miracle. Job chapter 5 verse 9, Lord. Hindi natatapos ang iyong himala. Hindi kayang tapusin ang iyong pagpapala. Hindi kayang ubusin. Hindi kayang mabilang ang kaya mong gawin dahil walang imposible sa iyo, Lord. Sige, sabihin mo yan. Walang imposible sa iyo, Lord. Luke 1:37, walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Hindi pa nakikita ng aking mata. Hindi sumasagi sa aking isip. Hindi pa naririnig ng aking tainga. Hindi pa nahawakan ng aking kamay. Ang mga inihanda mo. At sa tulong mo, banal na Espiritu Santo, ako'y wagi. Ako'y mapagtagumpay. Ako'y anointed. Ako ay malakas. Ako ay sa pabuti. Ako'y sa palapit sa iyo. Hindi na ako kailanman madadaya ng kaaway. In Jesus' name. Sinusurrender ko sa iyo lahat. Holy Spirit, take over. Ako'y uhaw. Sa gusto mong iparana sa akin. The best ang gusto mong iparana sa akin. Ito ang magaganap. Yes, I believe, Lord. Your plans for me is to prosper me. And not to harm me. To give me hope and a good future. Kagaya ng Panginoong Jesus. Naging tagumpay ka, Lord Jesus, nang kinasa lupa. Dahil taglay mo ang banal na Espiritu Santo. Ngayon, iniwan mo sa amin ang Holy Spirit, your Spirit, O God. May kasama kaming makapangyarihang Diyos. May kasama akong makapangyarihang Diyos. Sino mang manalig sa iyo, Diyos, ay hindi mapapahiya. Lord, nakataas ang kamay ko sa iyo. I surrender my life to you. I surrender every prayer request to you. The best ang inihanda mo. I trust in you. Kagaya mo, Lord Jesus. Nagtagumpay ka sa tukso. Hindi ka sumunod sa dyablo. At ikaw ay iniwanan ng dyablo. God, salamat. Ako rin ay wagi. Dahil sa iyo, Holy Spirit, I have the anointing to get wealth, to produce wealth. Lord, salamat sa iyong mga anghel na nagbabantay sa akin gabi at araw. I have a good future, Lord. Jesus Christ, my Lord, my Savior, my healer.
Now na, Now na. perform miracle in my life. Perform miracle Father, in in my life. Jesus' name. Father, in Jesus' name. Perform miracle sa aking mga kahilingan. Miracle Today sa na, aking Lord. kahilingan. Today na. Salamat, Lord. Hindi mapapahiya ang Mapapahiya. magtiwala sa iyo. Patuloy ako magtitiwala sa iyo, Lord. Tuloy ako magtitiwala sa iyo, Lord. Father, in Jesus' name. Father, in Through Jesus' the name. working of the Holy Spirit. Lagi kitang kakausapin Lagi kitang kakausapin dahil ikaw lang dahil ikaw ang lang makapangyarihang Diyos makapangyarihan na nakakaunawa na nakakaunawa at nagpapala ng tuloy-tuloy sa nagpapala ng akin. tuloy-tuloy sa akin. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, I love you, Jesus. Holy I Spirit. love you, Holy Spirit. I love you, Father God. I love you, Father God. I'm super blessed. I'm super blessed. I am strengthened. I am empowered I am empowered by you, Holy Spirit. by you, Holy Spirit. Pospos ako ngayon ng bunga ng banal na Espiritu. Sige, i-gesture mo ang kamay mo. Hallelujah! Pospos ako, pospos ako. Pospos ka ng bunga ng banal na Espiritu. Pumalakpak ka, nagsasabing pinuspos ka ng Holy Spirit. Woohoo! In Jesus' name, Amen! To God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Praise God.